We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Magnitude 5 na lindol yumanig sa Calaca City sa Batangas. Mga estudyante at empleyado ng City Hall nagsilabasan dahil sa lindol. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Yes, Ivy, sa impormasyon na ibinahagi sa atin ng Office of Civil Defense Calabarzon ay wala naman daw napaulat sa kanila na casualty at major damage sa rehiyon matapos nga itong magnitude 5 na lindol. Mabilis na pumunta sa open area ang mga kawani ng Batangas City Hall, maging ang mga estudyante sa isang universidad sa lungsod matapos maramdaman ng lindol bandang alas 8:30 kaninang umaga. Sa Calaca City, Batangas, kung saan naitala ang epicenter ng magnitude 5 na lindol, isa-isang lumabas ang mga empleyado ng City Hall. Nakuhanan din ng CCTV camera ang pag-uga ng ilang sasakyan. Kaagad daw na pinauwi at kinansela ang pasok sa Talisay Elementary School sa lungsod. Ang saya raw ng mga estudyante na nagsasagawa ng intramurals napawi ng takot. Para po kaming itinulak, gumayon po kami. Tapos sabi po namin, lumilindol. Pagtingin po namin sa mga bata, yung mga bata po namin, nakita namin nag-upuan. Kaya nag-inspeksyon ng City Engineer's Office sa mga paaralan. Sa assessment, wala umanong malaking danyo sa mga gusali. Ang mga nakitang hairline cracks, posibleng datihan na mula sa mga nangyaring paglindol. Hindi naman siya alarming na guguho or hindi naman siya para maging unusable yung building. Nakita lang namin mga tatlong schools lang. Sa anunsyo ng DepEd Batangas, kanselado ang face-to-face classes kasunod ng pagyanig. Sabi ng FIVOX, tectonic ang origin ng lindol at posible pa ang aftershocks. Paglilinaw ng state volcanologist, walang koneksyon ng lindol sa aktibidad ng Taal Volcano. Tectonic earthquakes, these are earthquakes produced by active faults or crevices. So meron din tayong volcanic earthquakes. Kapag tumataas yung magma, nababasag yung mga bato. Volcanic earthquakes are usually felt around the vicinity of the volcano. Sa paunang report ng OCD Calabarzon, walang casualty o damage sa rehiyon. Nangyari ang lindol sa pagdiriwang ngayong araw ng International Day of Risk Reduction. Mahalaga po na tayo po maging kalmado sa mga ganitong kalagayan at sa mga ganitong sitwasyon. Ipinapayo pa ang pagsasagawa ng duck cover and hold sakaling makaranas ng malakas na pagyanig. IV update lamang tayo. Base naman sa report na ibinigay sa atin ng FIVOX, as of 3 p.m. ay nakapagtala na yung ahensya ng mahigit sa 30 aftershocks. Yung magnitude range niya ay umaabot sa 1.6 hanggang 2.6. At yan muna latest mula rito sa Batangas City. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Ilang residente sa Batangas nangangamba sa sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal. Mahigit 9,000 tonelada ng sulfur dioxide inilabas ng bulkan kahapon. Narito ang report ni Denise Abante. Hirap sa paghinga ang 34 anyos na si Mary Ann, residente ng Barangay Tabangaw, Aplaya, Batangas City dahil sa kanyang sakit na asma. Bagamat malayo ang tinitirhan sa Bulkang Taal, nangangamba pa rin daw siya dahil sa nabalita ang muling pagbuga ng sulfur dioxide ng Bulkang Taal kahapon at noong mga nakaraang araw.
Nagpi-face mask pero minsan hindi ho kasi nakakagamit. Hindi man ho po pwedeng laging nasa loob lang ho ng bahay. Nakakalabas pa rin po. Pero nararamdaman nga ho, umiinom ho ng tubig. Tapos aantay na lang gumaling. Inom na lang ng gamot. Sa tala ng FIVOX kahapon, umabot sa 9,762 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng Bulkang Taal. Ito na raw ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng bulkan na naitala ngayong taon. Fortunately, wala pong bag na i-report or na-observe kasi po malakas yung hangin kahapon. If we will have the same amount of sulfur dioxide na naitala natin kahapon, today and tomorrow, baka po magkaroon ng smog. Yung sulfur dioxide ng Taal, nagpa-fluctuate po yan, minsan mataas, minsan mababa. Bagamat walang naitalang volcanic smog o VOG sa Kalakhang, Batangas, pinapayuhan pa rin ng Health Authority ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng kanilang bahay. Sakali din umano na makalanghap ng VOG ay kaagad na uminom ng tubig upang hindi raw makaramdam ng pagsakit ng lalamunan. Pag nakalanghap kayo, pwedeng sumakit yung dibdib, mahirapang huminga, lalo na yung mga may allergies or may asthma. Pwedeng parang nakaka-irritate yung sa mga mata, parang nasisilam. Una, kailangan pupunta sila sa isang place na medyo open area, maraming hangin. Or kahit siguro sa loob ng bahay nila at magsarado na muna sila ng mga bintana nila. Pero kapag nagdire-diretso na parang nahirapan silang huminga or umaatake yung asthma nila, dapat nagpupunta na po sila sa either sa health center o kaya sa hospital. Samantala, tiniyak naman ng FIVOX na walang kinalaman ang aktibidad ng Bulkang Taal sa naging lindol kaninang umaga. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol, alamin sa report ni Hazel Alviar. Mga kapuso, wala pang instrumento na makakapagsabi kung kailan tatama ang lindol sa isang lugar. Kaya mainam na nakaalerto at laging handa. Magkaroon ng emergency plan sa bahay man o opisina. Alamin ang mga numero ng mga otoridad na dapat tawagan kapag kinakailangan. Dapat laging may nakahanda na go bag na naglalaman ng pagkain, tubig, damit, first aid kit, flashlight at mahahalagang dokumento. Kapag lumindol, manatiling kalmado. Isagawa ang earthquake safety procedure kapag nasa loob ng isang gusali, ang duct, cover and hold. Huwag tangkaing tumalon sa mga matataas na lugar, lumayo sa mga bintana at mabibigat na bagay. Magtungo agad sa pinakamalapit na labasan. Kung hindi naman makalabas, alamin ang matitibay na bahagi ng gusali at doon agad kumubli kung saan maaring manatili. Kapag nasa labas naman ng gusali, magtungo sa open area o pinakaligtas na lugar at lumayo sa mga gusali. Poste ng ilaw at mga kawad ng kuryente. Kapag nasa loob ng sasakyan, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Kapag natapos na ang lindol, manatili pa ring mahinahon. Alamin kung may mga kasamahang nagtamon ng pinsala o naiwan sa gusali at humingi ng tulong medikal kung may nasaktan. Huwag munang bumalik sa loob ng gusali hanggang walang abisong ligtas na ito. At kapag ligtas nang bumalik sa bahay o gusali, suriing mabuti ang mga linya ng tubig at kuryente kung may pinsala. Tingnan din ang mga tangke ng gas o LPG kung walang leak. Manatiling malayo sa mga gusali at poste sakaling magkaroon ng aftershocks. Manatili ring nakatutok sa mga pinagkakatiwalaang source ng balita para sa mga impormasyon. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. 27 anyos na lalaki, patay ng malapitang barili ng umano'y dating kinakasama ng kanyang live-in partner sa Lipa City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Dead on the spot ang 27 anyos na security guard na si Emma Nablo tubong kalbiga samar ng malapitang barilin sa ulo ng suspect na kinilalang si Andrew Ruiz, 34 anyos, tubong Barangay Burawin, Leyte. Sa investigasyon, nakahiga sa duyan at nagse-cellphone habang naka-duty sa kanyang post malapit sa barracks ng mga construction worker ang biktima ng barilin ito ng suspect. Selos ang isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya sa krimen. Binaril po siya sa likod ng kanyang ulo. And then po ang ating suspect po ay tumakbo papunta po sa way ng Malvar, Batangas. Wherein po yung kanyang live-in partner ay former live-in partner din po ng ating suspect. Sa ngayon, plano na raw iuwi ng pamilya ang mga labi ni Kalbiga sa Samar habang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na si Ruiz at mahaharap sa kasong murder. Hindi na na-recover pa ang baril na ginamit sa krimen, ngunit hawak na ng pulisya ang isang basyo ng 9mm na balang natagpuan sa crime scene. Paalala ng pulisya sa mga residente, ang pagpatay po ng tao, hindi po ito nakaka-resolve ng any issue
Kung ano man po yung mga conflict between po sa parties, kung pwede naman po isettle at pag-usapan ng maayos, much better po sana para po hindi humantong sa mga ganitong pangyayari. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa mga kaanak ng biktima, sa suspect at pati na rin sa umano'y live-in partner ng biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Habagat season, opisyal nang nagtapos ayon sa Pag-asa. Samantala, low pressure area sa loob ng PAR, patuloy na binabantayan ng ahensya. Naritong report. Opisyal nang nagtapos ang habagat season at sunod na antabayanan ang pagpasok ng amihan sa mga susunod na linggo. Patuloy namang binabantayan ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 365 kilometers west-northwest ng Puerto Princesa sa Palawan. Sabi ng Pag-asa, posibleng nasa labas na ito ng PAR ngayong gabi o bukas. Hindi rin inaalis ang tsansa nitong maging bagyo. Unti-unti nang nakakaapekto sa bansa ang northeasterly surface wind flow o yung hangin galing sa hilagang silangan na magdadala ng mahihinang pag-ulan sa ilang bahagi ng northern Luzon. Pero dahil sa trough ng LPA at localized thunderstorms, asahan din ang tsansa ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Mindoro Provinces, Quezon at Palawan. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Maaari ding ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, October 14, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Mataas na Kahoy, Batangas. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bunsod ng pagtatayo ng 37.5 kVA transformer sa Barangay Kalingatan. Samantala, mawawalan din ng supply ng kuryente ang buong bayan ng Tingloy, Batangas simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon bukas. Bunsod ng row clearing ng mga linya. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nayupi ang likurang bahagi ng closed van na ito nang mahulog sa tinatayang 20 hanggang 30 metrong lalim na bangin sa Marilake Road, Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Sa lakas ng pagkakabagsak, nagkabasag-basag pa ang salamin ng sasakyan. Sa ulat ng Infanta Police, mula Tanay sa Rizal magdi-deliver sana ng tiles at construction materials ang van sa Infanta, Quezon nang mangyari ang aksidente. Nawalan umano ng preno ang sasakyan habang binabaybay ang pakurbang bahagi ng kalsada hanggang tuluyan itong nahulog sa bangin. Ligtas ang driver at pahinanteng sakay ng closed van. Inaalam pa ang kabuong danyo sa aksidente. Jackpot prize sa Super Lotto 649 umaabot na sa 136 million pesos. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Napakamot ka rin ba sa ulo kagabi dahil bigo pa rin masungkit ang inaasam-asam na jackpot prize sa Lotto? Sa bulahan kagabi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa Super Lotto 649, nabunot ang winning combination na 25, 39, 2, 33, 26 at 22. Pero hindi na panalunan ang pot money na 136.1 million pesos. Walang sukuan para kay Aljon. Tataya pa rin daw siya hanggat hindi pa nakukuha ang jackpot. Mahina naman yung chance kung tumama, pero baka sakali pa rin.
Kaya kami tumataya baka ito na ang umpisa ng pagyaman. Kanya-kanyang pamamaraan pa ang ilan para lang hindi malukot ang binilang tiket. Baka raw kasi sa halip na pera na, ay maging bato pa. Lalo't may mga nababalitaan daw silang hindi agad nakukuha ang premyo dahil sa damaged na ticket. Iniipit po sa Durabox para hindi magusot. Baka po ito ng daan sa pagyaman ko Nilalagay namin siya dito sa betting card para lang just in case mapingkot, safe siya, ilalagay pa namin siya sa wallet. Sa susunod na draw ngayong weekend, posibleng lumobo pa ang jackpot prize sa 140 million pesos. Binobola ang Super Lotto 649 tuwing Martes, Huwebes at Linggo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nasa 300 buntis nakiisa sa Buntis Congress 2023 sa Batangas City. Aktibidad layong palawigin ang kaalaman ng mga ina ukol sa family planning, regular check-up at postpartum depression. Narito ang report ni Denise Abante. Kabuuan na ng 24 anyos na si Erica sa kanyang pangatlong anak. Isa raw sa pinahahalagahan niya bilang ina ay ang kalusugan niya at ng kanyang dinadala. Kaya sinisiguro niya raw na masustansya ang kanyang mga kinakain at dumadalo siya sa mga pagpupulong kung saan mas madaragdagan ang kanyang kaalaman patungkol sa pagbubuntis. Kumakain po sa tamang oras po. Tapos po exercise po. Maglaba-laba, maglakad-lakad po sa umaga. Maganda daw po yun sa buntis pag po daw po kabuwanan na. Maalwan daw po mga anak, hindi po mahihirapan. Sa isinagawang Buntis Congress 2023 kaninong umaga sa Batangas City Coliseum, nasa 300 expecting moms ang dumalo na siyang nagpatagisa ng kanilang galing sa pagsayaw, pagkanta at nakilahok sa pagpupulong na may kaugnayan sa karagdagang kaalaman patungkol sa kumpletong check-up sa mga health facility, family planning at postpartum depression na pinagdadaanan ng mga buntis pagkatapos manganak. Sa huling tala ng City Health Office ngayong taong 2023, walang naitalang kaso ng postpartum depression sa lungsod. Kaya sa tulong ng Buntis Congress, maaaring maipagpatuloy ang magandang record sa lungsod. Ating ibinibigay sa kanila yung mga kaalaman para sa isang safe at maayos sa pagbubuntis. Kahalagahan ng kompletong prenatal check-up, wastong nutrisyon, ganun din yung kahalagahan ng kanilang paghahanda para sa kanilang panganganak. Ang ating mga buntis ay kinakikitaan din natin ng mga talento, iba't ibang talent para maipamalas nila yung kanilang mga angking talento kahit sila'y buntis. Para sa 19 anyos na first-time mom na si Marian, malaking tulong daw para sa kanilang mga buntis ang mga ganitong programa, hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa kanilang baby. Masaya po sa pakiramdam bilang isang buntis. Matagtag po para madaling akong mapaanak. Papakita ko po sa inyo ang talent ko namin ni baby. Sana po ay lumabas po si baby na healthy at normal delivery po. Bukod sa gamot at libreng check-up, may mga raffle prizes din na napanalunan ang ilang mga buntis na nakilahok sa Buntis Congress 2023. Ayon sa City Health Office, ipagpapatuloy nila taon-taon ang ganitong uri ng programa upang mapanatili ang magandang kalusugan ni na mommy at baby. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. COMELEC nanawagan sa publiko na suportahan ang kanilang kampanya kontra vote buying. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Kasabay ng paglulunsad ng COMELEC Central Office sa Oplan kontra bigay, nanawagan ng COMELEC Camarines Norte sa publiko na huwag nang magtangkang ibenta ang kanilang mga boto dahil bukod sa mga parusang maaring ipataw sa ilalim ng election code, ito rin daw ang pangunahing dahilan kung bakit talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Ang Oplan kontra bigay ay layong habulin ang mga nagbebenta at bumibili ng boto. So hindi lang po ito pinambabawal ng batas, ito rin ay nakakasama sa ating lipunan sapagkat nagsasend tayo ng maling mensahe na ang pagboto natin ay pwede lang daanin sa pera or mabili lang ito. Ayon sa COMELEC, malaki umano ang impluwensya ng kulturang may pera tuwing botohan na karamihang nagiging prinsipyo tuwing nagkakaroon ng halalan. Isang malinaw daw na indikasyon na patuloy na naaabuso ang demokrasya at hindi nagiging sagrado ang bawat boto dahil sa talamak na vote buying and selling. Ang proseso po ng pagboto ay dapat naayon sa ating konsensya at naayon sa pagpili natin ng tamang leader.
Sa ngayon, patuloy na pinapalakas ng COMELEC ang kanilang ugnayan sa mga deputized agencies para sa maayos na pagpapatupad ng Oplan kontrabigay. Babala ng COMELEC, parehong mananagot ang sinumang mahuhuli at mapapatunayang nagpapabili at bumibili ng kanilang boto. Baguhin natin yung kaisipan natin. Lahat tayo. Ayaw na natin ng vote buying and vote selling at hindi na magbenta ng boto ang mga ordinaryong mamamayan. So magsisend yan na mensahe na hindi na epektibo yung vote buying. So yung mga kakandidato, mas magpupokus sila, mag-iisip sila kung paano mapagsilbihan ng bayan at mababawas na rin po siguro yung corruption. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Perpetual Altas suwagi kontra San Sebastian Golden Stag sa score na 64-50. Narito ang report. Nakuha ng Perpetual Altas ang pagkapanalo sa kanilang tapatan kanina kontra San Sebastian Golden Stag sa score na 64-50. Si Jello Razon nanguna para sa kanyang koponan at itinanghal bilang player of the game na nakapagbigay ng 14 points, 7 rebounds at 6 assists. Nagsimulang makuha ng Perpetual Altas ang kalamangan sa pagtatapos ng first half. Hindi naman nagkaroon ng pagkakataon na makadikit ang San Sebastian Golden Stag sa puntos at nagpatuloy ang magandang pagbibitaw ng bola ng Perpetual Altas. Dahil sa harapan ng dalawang koponan, nagkaroon na sila ng parehong game card na may 2 wins at 4 losses. Samantala, abangan bukas October 14 ang bakbakan ng GRU Heavy Bombers versus San Beda Red Lions at Mapua Cardinals kontra LPU Pirates sa GTV alas 2 at alas 4 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Libreng microchipping handog sa mga fur parents sa Daet, Camarines Norte. Narito ang report ni Hazel Alviar. Dala ang dalawa nilang alaga na si Ido at Nene. Hindi pinalampas ng mag-asawang Marge at Justin kasama ng iba pang fur parents ang libreng anti-rabies vaccine, check-up, vitamins at ang microchipping na programa ng Municipal Veterinary Office ng Daet, Camarines Norte. Ang microchipping ay ang paglalagay ng kasing liit ng butil ng bigas bilang implant sa balat ng aso na siyang nagsisilbing tracking device. Isa itong makabagong pamamaraan na kahalili ng dog tagging kung saan mabilis na nahahanap ng mga fur parent ang kanilang mga alaga kahit na malayo sila dito o di kaya nawala ang mga ito. For us, siguro mas mahalaga na more than having a dog, you need to love a dog para yung aso makaramdam din ng pagmamahal kasi napakahalaga sa kanila na binibigyan din ng attention. Ito ay may number. Yung number pong yun ay naka-register sa isang record and at the same time it is uploaded in the internet at meron po siyang app sa Google Play para kapag upload na po yung data, you can access it through your cell phone and you can also update it. Pagtitiyak ng Municipal Veterinary Office, ligtas ito para sa mga alagang aso. Gayunpaman, kinakailangan munang matiyak na malusog ang aso, kompleto ang rabies vaccine, hindi buntis at nasa hustong gulang na. Sa tala ng Municipal Veterinary Office, 0 rabies cases ang bayan ng Daet noong 2022 pero nakapagtala sila ng 3 positibong kaso ngayong taon. Kaugnay nito ay hinihikayat ng Veterinary Office ang publiko na tangkilikin ang ginagawa nilang barangay anti-rabies vaccination programs. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ilang residenteng nakatira sa coastal barangay sa Batangas City nangangambang muling abutin ng malalakas na alon ng kanilang bahay. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Kalmado ang dagat at maaliwalas na panahon ang naranasan sa Batangas City kanina. Pero ayon sa Pag-asa, ang mainit at maaliwalas na panahong naranasan ay posibleng mapalitan ng pag-uulan pagsapit ng hapon o gabi. Epekto ito ng trough ng LPA at localized thunderstorms na nararanasan sa Kalakhang, Calabarzon.
mamayang hapon po, if ever po conducive po yung environment po natin sa formation ng thunderstorm, maaari po makaranas po ang Calabarzon at ibang bahagi po ng Mimaropa ng isolated thunderstorm mamayang hapon. Kaya ang residenteng si Juan na nakatira malapit sa tabing dagat nangangamba sa muling paglakas ng alon sakaling makaranas muli ng malakas na pag-ulan. Pumapasok daw kasi sa loob ng kanilang compound ang tubig kaya kung minsay hindi na raw siya makatulog ng ayos dahil baka tuluyang pasukin ng tubig ang kanilang bahay. Dapat laging alerto pagka high tide ay malaki ang alon. Binabantayan namin yung drainage namin para hindi magbara. Ang tubig ay makalabas pabalik papunta sa dagat. Ari nga naman, wag nang tumuloy para maging maayos naman panahon. Hindi masyadong maapektuhan ng mga tao. Sabi pa ng Pag-asa kung hindi naman daw magbabago ang galaw ng low pressure area na may layong 305 kilometers sa kanluran ng Puerto Princesa at ng tropical cyclone sa labas ng PAR, posible ang pagganda ng panahon sa Lunes, October 16. Iba yung pag-iingat at pagiging alerto pa rin ang payo ng mga otoridad sa mga residente. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, sa October 15, araw ng linggo, 9 na oras na mawawalan ng supply ng kuryente ang mga bayan ng Rosario, San Juan, Padre Garcia, Taysan, Lubo at ilang bahagi ng Lipa City, Batangas. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng shutdown request hinggil sa periodic maintenance testing at correction ng multiple hotspot sa Batangas, Ibaan, Rosario 69 kV line. Anthony Rosaldo, honored na si Ken Chan ang gaganap sa kanyang talambuhay sa magpakailanman bukas October 14, 8 p.m. Samantala sa maging sino ka man, aamin na kaya si Carding sa kanyang nararamdaman para kay Dino? Narito ang report ni Hazel Alviar. Thumbs up para kay Anthony Rosaldo ang performance si Ken Chan sa pagganap nito sa kanyang talambuhay na ipapalabas sa magpakailanman bukas October 14. Honor daw siya na ang versatile at award-winning actor ang gumanap dito. Si Anthony ang Season 1 finalist at nakasungkit ng ika-6 na pwesto ng singing contest na The Clash at ngayoy binansagang kapuso pop rocker. Umaasa naman si Anthony na maraming mapupulot na aral ang mga manunood sa kwento ng kanyang buhay. Samantala, malalaman ni Carding ang dahilan kung bakit iniligtas ni Bagley si Dino sa kapahamakan at maglalakas loob na si Carding para aminin ang kanyang nararamdaman kay Dino. Matutuklasan na ba niya ang tunay na pagkataon nito? Huwag palampasin ang mga eksenang yan sa maging sino ka man pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Paniniwala ng ilang Batanggenyo na may dalang malas ang Friday the 13th, unti-unti nang nawawala. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Tuloy ang kayod anumang araw para sa 43 anyos sa tricycle driver na si Chody. Ngayong Friday the 13th na pinaniniwalaan ng ilan na malas na araw, ipinagkikibit balikat na lang ni Chody. Hindi malas, basta pagkakaya nagpabaya, malas nga. Ang paniniwalang may hatid na bad luck ang Friday the 13th nag-ugat sa relihiyon at paniniwalang Kristiyano ayon sa isang cultural anthropology professor. Nagkaroon ng Last Supper on a Thursday, tapos it was attended by 13 people, the 12 apostles including Jesus Christ, so 13 yon. Tapos on a Friday, the day after, it's a Good Friday, doon na nangyari yung crucifixion ni Jesus Christ. Dala rin daw ito ng pop culture kung saan marami umanong pagkakataon na may nadidisgrasyang sikat na personalidad kapag Friday the 13th. Ang paniniwalang yan nadala hanggang sa kasalukuyang panahon. Hindi naman ibig sabihin na kapag Friday the 13th, magkaroon tayo ng sabag special na pag-iingat pa. No? Ito yung isang ordinaryong araw lamang kung iisipin. Triskaidekaphobia ang tawag sa takot sa numerong 13. Pero sa modernong panahon ngayon, may naniniwala pa nga bang may kakambal na malas ang number 13. Kung laging maniniwala sa mga paniniwalang ganyan, wala mangyayari sa iyo. Kahit lang. Sabi nga, ang manok, isang kahig, isang tuka. Kami parang 3 lang kahig, hindi po makatuka eh. Hanggang may buhay, may kaya, pakita mo sa pamilya mo na nagtatrabaho ka. Ang basehan ng swerte sa buhay, wala raw sa numero o araw sa kalendaryo. Dahil kahit anumang charm o pampaswerte ang dalhin mo, kung hindi raw tatapatan ng sipag at determinasyon, mababaliwala lang ang lahat. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog.
Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 73 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.